Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? Isa umanong Chinese ship na patungo sa West Philippine Sea ang di umano'y hinarang ng US Navy. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni PH TV. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. Suportahan po natin ang kanyang mga video uploads. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, kayo ay aking inimbitahan na pa-click po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na po ang ating video. Maraming salamat sa inyong suporta sa pag-like po ng ating video upload mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general ng rason kung bakit hindi nila magawang salakayin ang mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa presensya ng US military sa Pasipiko. Yan po talaga ang totoong dahilan mga kababayan kung bakit hindi po magawa ng China ang kanilang gustong pag-angkin. No, dyan po sa West Philippine Sea, pagsalakay sa Taiwan, mga kababayan, dahil po no, yung presensya ng Amerika. No, dyan po sa Pacific Ocean, mga kababayan. At isa pa po, no, yung presensya ng Amerika doon sa mga base militar na meron sila. No, sa South Korea, sa Taiwan, sa Japan, sa Pilipinas, mga kababayan, no, merong mga base militar ang Amerika. Okay, kung sa tingin ninyo, no, kung wala yung mga base militar na yan, ano na nangyari dito sa ating lugar? Malamang mga kababayan, matagal nang sumalakay no, etong North Korea sa South Korea. Okay, matagal nang sinalakay ng China ang Taiwan. Okay, so matagal nang sinalakay ng China ang Pilipinas. So, bakit hindi nila magawa yan? Dahil may presensya po ng Amerika no, dito sa ating teritoryo, sa ating lugar. Dito sa region na to ng Asia. Okay? So, yun po yung isa sa mga totoong dahilan, mga kababayan. Bakit napipigilan ng China? At yun din yung kanilang ginagawa ngayon. No? Nakikita natin, pilit nilang sinisiraan no, ang Amerika no, diyan sa buong mundo. At syempre, dito po no, sa lugar natin, no, dito sa parte na to ng Asia, pilit nilang sinisiraan. Makikita naman natin dito sa Pilipinas kung paano yung ginagawa nilang mga disinformation. No? Nakikita natin kung ano yung mga propagandang ginagawa nila. Okay? So yun po kasi natatakot sila no, sa presensya ng Amerika at gusto nilang palayasin. Paano nila palalayasin ng Amerika sa mga bansa no, na nandito sa Asia? Simple lang mga kababayan. Pipilitin nilang mapasok no, yung mga tao na galit sa Amerika. Ganun lang po yun. No? Lalo nilang gagatungan yung mga yan. Diba? Para mapalayas yung mga base militar ng Amerika diyan sa mga bansa na yan kasama po sa atin. Nakikita natin yung mga kababayan no, na mayroong mga pro-China na pinapalabas nilang naggagawa ng kaguluhan talaga dito no, sa West Philippine Sea. Walang iba kundi ang Amerika dahil China daw at Amerika ang nag-aaway. Okay? So tignan natin maigi. Diba? Sino ba yung gumagawa ng provokasyon? No, Amerika ba? Diba? Hindi naman. Sino yung inaaway ng China? Amerika ba? Hindi naman. Pilipinas. Diba? So, paano nangyari na kasalanan ng Amerika samantalang yung China ang gumagawa ng provocation? Diba? Simple lang. Diba? Common sense lang. Diba mga kababayan? Inamin ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Youshao na kaya hindi nila magawang atakihin ang mga kalaban ng People's Republic of China ay dahil sa Estados Unidos. Sinabi rin ng Chinese general na hindi umano kayang pantayan ng People's Liberation Army ang kakayahan ng US military kahit mas marami pa ang mga aktibong personnel at barko nito kumpara sa US military. Inamin din ng Chinese general
na hindi nila mapapantayan ang experience ng US military sa pakikipaglaban at marami din umanong kaalyado ang Estados Unidos tulad ng mga miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization. Actually, totoo po yung sinasabi niya mga kababayan, no, na talagang pagdating po sa gera at sa digmaan, total na mas magaling, no, etong mga Amerikano, no, dahil sa lawak ng kanilang experience pagdating po sa gera. No, samantalang itong mga sundalo ng China, puro ganyan lang yung alam nila, no, mga kababayan. Di ba? Hindi sila sanay sa malaki ang gera, mga kababayan. Sanay lang sila do sa nakikita natin sa mga balita. Yung mga ganun lang, ng mga maliliit na sagupaan lang. Pero yung all-out war, sa tingin ko, hindi pa handa, no, ang China sa isang malaking gera, mga kababayan. O kulang pa sila, no, sa kakayanan. No, kulang pa sila sa experience, 'di ba? Pero yung mga sundalo ng Amerika, nako po, no, totally napaka-experiencado po ng mga 'yan, mga kababayan. Iniulat ito matapos hinimok ng Estados Unidos ang China na itigil na ang nakagawian nitong panggigipit sa ibang mga claimants sa South China Sea na legal na nag-ooperate sa loob ng kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Estados Unidos at European Union Mission sa Pilipinas na sila ay nakikiisa sa paggunita sa ika-7 anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas na kung saan nireject ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na maritime claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng delegasyon ng European Union sa Manila ng landmark na 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas ay itinuturing nilang isang kapaki-pakinabang na basihan tungkol sa pag-aayos ng mga maritime disputes. Sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Department of State ng Estados Unidos na si Matthew Miller, hiniling ng Washington sa komunistang bansa na itigil na ang mga ginagawa nitong panggigipit at paggambala sa karapatan ng mga bansa na i-explore ang kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi umano ni Miller na muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang July 2020 policy nito tungkol sa maritime claim sa South China Sea. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Estados Unidos ang China na sundin ang international na batas na makikita sa 1982 Law of the Sea Convention at wakasan na ang panggigipit nito sa mga ginagawang freedom of navigation at overflight ng ibang bansa na legal na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat umano ng ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa harap mismo ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakarang araw. Sinabi umano sa report ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ang BRP Antonio Luna ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, lumapit umano ang isang Chinese warship at bigla itong hindi naman natinag ang mga tauhan ng Philippine Navy at patuloy silang nagsagawa ng maritime patrol sa nasabing karagatan. Hindi rin nakipag-communicate ang mga Chinese sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na sinusubukan lang umano ng China kung ano ang magiging reaksyon ng Philippine Navy at posible din umanong tinatakot lang ng mga Chinese ang mga sundalo ng Pilipinas. Ito ay matapos iniulat na sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hindi nito tinatanggap o kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na kung saan nagsasabi ng maritime claim ng Beijing sa halos buong South China Sea ay walang batayan. Nanalo ang Pilipinas sa isang mahalagang arbitration case
7 taon na ang nakakalipas na nagpawalang bisa sa malawak na maritime claim ng China sa South China Sea na kung saan humigit kumulang 5 trilyon dolyar na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na hindi tinatanggap ng kanilang bansa ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng tribunal dahil nilabag umano nito ang prinsipyo ng state consent at lagpas din sa otoridad nito na pakinggan ang nasabing kaso. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang French Embassy sa Manila tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng embassy na nananawagan sila na respetuhin ang international na batas at dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Sinabi ng embahada na lubos nilang tinututulan ang anumang paggamit ng puwersa o mga pagbabanta at dapat respetuhin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng UNCLOS upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kamakailan lamang, sinabi sa report ng Armed Forces of the Philippines na mahigit sa 50 Chinese vessel ang namataan na nagkukumpulan sa ginawa nitong aerial patrol sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Alright, so yung mga babayan, ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.